Jesse, kamusta na ang mga manata sa mga simbahang pinuntahan mo? Kabayan, sa pag-ikot natin kanina dito sa Maynila, iba-ibang mukha ng debosyon yung ating nakita. Pero sa lahat ng nakausap natin, iisa lang yung malimit nilang sinasabi, na ang panahong ito ay isang pagkakataon upang magpasalamat at mas mapalalim pa yung kanilang relasyon sa Panginoon. Lunes Santo pa lang pero wala nang patid ang pagdating ng mga Katolikong nagbibisita iglesia sa Basilika at Dambana ng Jesus Nazareno sa Quiapo, Maynila. Kabilang dito ang grupo ng mga guro mula pa sa Parañaque. Bitbit nila ang literal na pasaporte, hindi para bumiyahe papuntang ibang bansa, kundi para mag-pilgrimage at magnilay sa mga simbahan sa Maynila, lalo't ang 2025 ay Jubilee Year. It's an experience na it's a journey that we are following or doing it just like the journey of God. Na ang saya sa feeling kasi not all the time magkakasama kami. Meron ding mga pamilya tulad ng mag-asawang Susan at Francisco na ngayon lang ulit nakasama ang mga anak sa pagsimba. Sa tagal din po, ngayon lang ko kasama ng asawa ko yung mga anak ko, yung papa nila. Kasi kung saan na-stay po siya ng Bulacan eh. Ba, siyempre, masaya ako. Dahil ngayon ko lang nakakunuli yung mga pamilya ko, mga anak ko. Sana ganito, huwag na lang magbago mga isip ng mga bata, huwag silang magkalayo-layo. Kasabay ng pagdagsa ng mga Katoliko ay siya ring pagsisimula ng tradisyonal na pabasa ng pasyon. Ito pong pabasa o pasyon ay isang paraan po natin para ulit-ulitin, no, sa bawat miyembro ng pamilya at maging sa bawat miyembro ng pamayanan ang ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang sakripisyo, pag-aalay ng sarili para iligtas tayo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Bukod sa pabasa, isa rin sa inaabangan ang taunang prosesyon ng imahe ng Jesus Nazareno tuwing Biyernes Santo. Ito po ay sa paligid lang ng Quiapo. Ito po ay nagsusukat ng mga 3 kilometro lamang. Mahigit ang haba. Pero kung gaano katagal ay mabibigla tayo, no? Mula 8 hanggang 10 oras just to cover more than 3 kilometers. Dinidiscourage namin yung ating mga kababayan na merong hindi nararamdamang maayos, yung may mga sakit, huwag na po kayong pumunta, yung mga kababayan natin na yung mga senior citizen na. At siyempre, iniwasan din natin magdala ng mga, huwag na po tayo magsama ng mga bata. Noong isang taon, umabot sa halos kalahating milyong deboto ang nakiisa sa prosesyon. Bagay na tinitingnan ng simbahan na mas madadagdagan pa ngayong taon. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng prosesyon ng iba-ibang imahe ng mga santo sa mga simbahan ng Santa Cruz at San Agustin ngayong Lunes Santo. It's open to public. Pwede kayong sumama sa prosesyon, mag-ilaw. Ayon sa simbahan, higit sa mga paghihirap ni Jesus, dapat ding pagtuon ng pansin ang kanyang muling pagkabuhay. Indikasyon na natubos na ang kasalanan. Kabayan, yun nga ay katatapos-tapos lang ng misa dito sa simbahan ng San Agustin at sa mga oras na ito ay hinihintay na lang natin yung pagsisimula ng prosesyon. Nasa 20 iba-ibang imahen mula sa iba-ibang lugar, hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa ibang probinsya. Yung lalahok sa prosesyon ay ikot dito sa bahagi ng Intramuros at posibleng magtagal ng 2 oras. Kabayan, bukas rin ito sa publiko kaya pwedeng makiisa dito yung ating mga kababayan na namamasyal sa bahaging ito ng Maynila. Kabayan?